Ano ang pinakatakot ng isang single parent? Ang pinakamalaking takot ko, paano kung ako ang magkasakit? May mga gabi bago ako matulog, may isang tanong na pumapasok sa isip ko. Paano kung ako ang magkasakit? Hindi dahil takot ako masaktan, hindi dahil takot ako mamatay, kundi dahil sinong mag-aalaga sa mga anak ko? Sino ang mga mag-aalaga sa Team Luzon? Hi! Welcome back po ulit sa The Ursa Diaries. Ako si Ursa. Kapag magulang ka, lalo na kung ikaw ang pangunahing umaasikaso ng lahat, iba ang takot. Hindi na sa sarili mo. Iniisip mo paano sila kapag nawala ka. Actually, hindi ko kinatatakutan ng pagtanda. Hindi ko rin kinatatakutan ng pagod. Ang kinatatakutan ko ay yung hindi ko magampanan ng pagiging nanay ko sa mga anak ko. Kapag nilalagnat ako, nag-aalala ako. Kapag masakit ang katawan ko, nag-aalala ako. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga batang nag-aantay sa yakap ko, sa aruga ko. May mga aso ring nag-aantay sa akin para asikasuhin ano ang mga ilulutong pagkain nila. May mga umaasa sa akin araw-araw. Nagkaroon ako ng tenosynovitis, sabi ko nga sa nakaraang video, at doon ko na-realize, napakahirap kapag ang katawan mo nagsasabing magpahinga ka. Pero ang puso at isip mo sumasagot, hindi pa pwede. Dahil may mga umaasa sa'yo. May mga takot na hindi sinasabi ang maraming single parent. Takot na walang maipakain, takot na mawalan ng ipon, takot na walang makasama ang mga anak nila sa mga mahalagang okasyon sa buhay nila. Takot na hindi makitang makapagtapos ang mga anak nila. Takot na hindi maihatid o maibigay ang mga pangarap nila. At oo, takot na walang mag-aalaga sa kanila kapag wala na tayo. Pero sa gitna ng lahat-lahat ng takot, may natutunan ako. Hindi ko kontrolado yung mga mangyayari bukas. Pero kontrolado ko kung paano ko mamahalin ng mga anak ko sa kasalukuyan. Kung paano ko aalagaan ang sarili ko ngayon. Kung paano ko paghahandaan ng kinabukasan nila. Dito ko rin na-realize, hindi luho ang alagaan ng sarili. Responsibilidad yun. Hindi ako or kapag tayo ang bumagsak, maraming buhay ang maaapektuhan. Kaya natutunan kong hindi selfish ang magpahinga, hindi selfish magpa-check up, hindi selfish ang unahin ng kalusugan. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa mga anak mo ay manatiling malusog para makasama o magsama-sama pa kayo ng matagal. Kung isa ka ring single parent, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Alam ko ang pagod, alam ko ang takot, alam ko ang pressure, pero gusto ko ring sabihin, mas matatag ka kesa sa alam mo. At habang kaya mo,
patuloy mong mahalin ang sarili mo. Dahil may mga taong ang buong mundo ay ikaw. Ako si Ursa at ito ang paalala ko sa iyo. Habang abala kang alagaan ang lahat, huwag mong kalimutang alagaan ang taong pinakamahalaga sa kanila. Ikaw. Every ending is the beginning of a new chapter. Kita-kita tayo muli sa susunod na diary entry. Maraming salamat ulit at God bless po.